Mapagpalang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal. Muli, narito naman po ang inyong tagahatid ng Ebanghelyo ni San Juan, Pastor Absalon Rabadon Jr. po. So dito ay sa araw na ito, pag-usapan po natin ang Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 9, versikulo 13 hanggang 41. At himay-himayin po natin ang mga talata. Sa Juan Kapitulo 9, versikulo 13 hanggang 16 ay ito po ang ating mababasa. Dinala nila sa mga Pariseo ang dating bulag, araw ng pamahinga, nang gumawa si Jesus ng putik at padilatin ang bulag. Tinanong din siya ng mga Pariseo kung paano siya nakakita. Sinabi niya sa kanila, pinahiran niya ng putik ang aking mga mata. Naghilamos ako pagkatapos at ngayon nakakikita na ako. Ang sabi ng ilan sa mga Pariseo, hindi mula sa Diyos ang taong iyan sapagkat hindi niya ipinangingilin ang araw ng pamahinga. Ngunit sinabi naman ng iba, paanong makagawa ng ganitong kababalaghan ang isang makasalanan at hindi sila magkaisa ng palagay. Kaya ang pagpapagaling ni Jesus sa pagpanumbalik ng paningin ng lalaking bulag ay nagiging katakataka sa mga Pariseo at mga Hudyo. Kaya ang kanilang sapantaha, ang taong si Jesus ay hindi mula sa Diyos dahil ang kanyang pagpapagaling sa mga may sakit ay sa araw ng Sabat. Ibig sabihin, nilabag di umano ni Jesus ang pangingilin ng Sabat dahil ang araw ng pamahinga o Sabat, yan po ay kautusan ng ibinigay ng Diyos kay Moises para sundin ng mga Hudyo. Ngunit dahil sa pinagaling ni Jesus, ang lalaking bulag, na bulag pa mula sa pagkabata, ay ito'y bagamat sila ay nagulumihanan dahil sa kapangyarihan ni Jesus, ay hindi siya pinapaniwalaan na siya ay kanilang Mesiyas dahil nilabag niya ang Sabat di umano at ang kanyang pagpapagaling sa mga may sakit ay sa araw ng Sabat. Kaya tinatanong nila kung paano pinagaling ni Jesus ang lalaking bulag. Sumagot ang lalaking bulag na pinahiran siya ng putik sa kanyang mga mata at siya ay pinahilamos at siya ay nakakita na. Kaya dito mga minamahal ay taglay ng Panginoong Hesus ang kapangyarihan ng pagpapagaling ng mga may sakit at paggawa ng mga himala. At dito naman sa versikulo 17 hanggang 23, ating babasahin, kaya tinanong nila uli ang dating bulag. Ikaw naman, yamang pinadilat ni Jesus ang iyong mga mata. Ano naman ang masasabi mo tungkol sa kanya? Siya ay isang propeta. Sagot niya, ayaw maniwala ang mga Hudyo na siya ay dating bulag. Kaya't ipinatawag nila ang mga magulang ng taong iyan. At tinanong sila, anak ba ninyo ito? Bakit nakakita na siya ngayon? Sumagot ang kanyang mga magulang, alam po naming siya ang aming anak at siya ay ipinanganak na bulag. Ngunit hindi namin alam kung bakit nakakikita na siya ngayon o kung sino ang nagpadilat sa kanya.
Siya na po ang tanungin ninyo. Siya ay may sapat na gulang na at makapagsasabi ng tungkol sa kanyang sarili. Ganito ang sabi ng kanyang mga magulang dahil sa takot sa mga Hudyo. Ganito ang sabi ng kanyang mga magulang dahil sa takot sa mga Hudyo sapagkat pinagkaisahan ng mga Hudyo na itiwalag sa sinaguga ang sinumang magpapahayag na si Jesus ang Mesiyas. Ito ang dahilan kung bakit sinabi ng kanyang mga magulang siya ay may sapat na gulang na siya po ang tanungin ninyo. Kaya dito mga minamahal, dalawa ang nagpatotoo tungkol sa kababalaghan ni Jesus. Bagamat natatakot ang mga karamihan kung kanilang sasabihin na si Jesus ang Mesiyas. Kaya sa panig ng mga magulang ay pinatunayan nila na ang kanilang anak, ng kanila itong ipinanganak, ito ay dati ng bulag. Iyon ang kanilang kasagutan ng tinanong ng mga Hudyo kung kanila bang anak ang taong bulag na pinadilat ni Jesus at pinanumbalik ang paningin ng lalaking bulag. At nang tinanong naman ang lalaking bulag, paano siya pinadilat ni Jesus at pinanumbalik ang kanyang paningin, sinabi niya na nilagyan ni Jesus ng putik ang kanyang mga mata at pinapahilamos siya at nang siya ay naghilamos, siya ay nakadilat na at nanumbalik ang kanyang paningin. At gayon din tinanong ng mga Hudyo kung anong masasabi niya kay Jesus. Ang sabi ng taong bulag, siya ay isang propeta. Kaya lalong nagalit ang mga Hudyo sa kanya. At dito, ang mga patutuo ng mga magulang at ng lalaking bulag na nanumbalik ang paningin ay nagpatutuo lamang na si Jesus ay isang propeta dahil angkin ni Jesus ang kapangyarihan ng Diyos na gumawa ng mga himala at magpapanumbalik sa paningin ng mga bulag, palakarin ang mga pilay, makapagsalita ang mga pipi at makarinig ang mga bingi. Kaya dito ay lalong naiinggit at nagagalit ang mga Hudyo tungkol kay Jesus. So, dito sa Ebanghelyo ni Juan, Kapitulo 9, versikulo 24 hanggang 34. Ganito po ang ating mababasa. Excuse me. Kaya't muli nilang pinatawag ang dating bulag at sinabi sa kanya, sabihin mo ang totoo. Alam naming makasalanan ang taong iyon. Ibig nang sabihin, makasalanan si Jesus dahil hindi nangingili ng Sabat. Kaya ang sabi ng mga Hudyo, alam naming makasalanan ang taong iyon. Hindi ko po alam kung siya ay makasalanan o hindi. Tugon ng bulag. Isang bagay ang alam ko, dati akong bulag. Ngunit ngayon nakakita na ako. Ano ang ginawa niya sa iyo? Tanong nila. Paano niya pinadilat ang iyong mga mata? Sumagot siya, sinabi ko na po sa inyo at ayaw ninyong pakinggan. Ano't ibig ninyong marinig uli? Ibig din ba ninyong maging alagad niya? At siya ay inalipusta nila
ikaw ang alagad niya. Sabi nila, ngunit kami ay mga alagad ni Moises. Nalalaman naming nagsalita ang Diyos kay Moises, ngunit ang taong iyon, hindi namin alam kung saan nanggaling. Sumagot ang lalaki, yan nga po ang katakataka. Hindi ninyo alam kung saan siya nanggaling. Gayong pinadilat niya ang mga mata ko. Alam nating hindi pinakikinggan ng Diyos ang mga makasalanan, ngunit pinakikinggan niya ang mga tunay na sumasamba sa Kanya at sumusunod sa Kanyang kalooban. Buhat sa pasimula ng sanlibutan ay wala pang nakapagpapadilat ng mata ng taong ipinanganak na bulag. Wala pong magagawa ang taong yun kung siya ay hindi mula sa Diyos. Sumagot sila, ipinanganak kang makasalanan at ikaw pa ang magtuturo sa amin at siya ay itinawalag nila. So dito mga minamahal, ang lalaking bulag dahil sa kanyang patutuo tungkol sa paggawa ng mga himala ng Panginoong Hesus, siya ay itinawalag sa sinagoga. Ibig sabihin, itinawalag siya bilang kaanib ng relihiyon ng mga Hudyo na Judaismo. Ang relihiyon na kanilang pinapaniwalaan na ipinapangaral ni Moises at ng mga propeta. Kaya pinagdidiinan ng mga Hudyo na si Jesus ay hindi mula sa Diyos dahil nagpapagaling siya ng mga may sakit sa araw ng Sabat, kaya nilalabag niya ang Sabat. At siya ay hindi nila pinapaniwalaan na siya ay Mesiyas. Ngunit, ang lalaking bulag ay malakas ang kanyang panampalataya na si Jesus ay mula sa Diyos. Dahil sa talakayan siya sa mga Hudyo tungkol sa pagiging totoo na mula sa Diyos si Jesus. Dahil sabi ng lalaking bulag, wala pang isang tao na nakapagpapadilat ng mata ng mga bulag mula pa sa pagkabata, kundi ito lamang ang taong si Jesus. Kaya pinaniwalaan ng lalaking bulag na si Jesus ay mula sa Diyos. Kaya dahil dito ay itiniwalag ang lalaking bulag mula sa relihiyon ng mga Hudyo. Sorry. So dito mga minamahal sa ating pagpapatuloy. Dito sa ating ikalawang subtopic, ang kabulagang espiritual. Juan Kapitulo 9, versikulo 35 hanggang 41. Nabalitaan ni Jesus ang lalaking pinagaling niya ay itiniwalag ng mga Pariseo. Kaya tinanong niya ang lalaki nang matagpuan niya ito, sumampalataya ka ba sa anak ng tao? Sumagot ang lalaki, sino po siya, Ginoo? Sabihin ninyo sa akin upang ako'y manampalataya sa kanya. Siya ay nakita mo na. Siya ang nakikipag-usap sa iyo. Sabi ni Jesus, sumasampalataya po ako, Panginoon, sabi ng lalaki. At sinamba niya si Jesus. Sinabi pa ni Jesus, isang kahatulan
sa sanlibutan ang pagparito ko, upang makakita ang mga bulag at mabubulag ang mga nakakikita. Narinig ito ng ilang parisiyong malapit sa kanya at siya'y tinanong, "Ibig mo bang sabihin, bulag din kami?" Sumagot si Jesus, "Kung kayo'y bulag, wala sana kayong kasalanan. Ngunit sinabi ninyong nakakikita kayo, kaya't nanatili ang inyong mga kasalanan." So dito mga minamahal, ang Ebanghelyo ni San Juan tungkol sa isang lalaking bulag na pinadilat muli at pinanumbalik ni Jesus ang paningin at gayon din ang pagsampalataya ng lalaking bulag nang nanumbalik ang kanyang mga mata, nanumbalik ang kanyang mga paningin, nang kanya muling nakausap si Jesus, siya ay sumampalataya na si Jesus ay mula sa Diyos at tinanggap niya na si Jesus ay kanyang Panginoon at tagapagligtas. Kaya sumamba siya kay Jesus. Kaya ipinangaral ni Jesus ang kabulagang espiritual ng mga Hudyo. Nang sabi ni Jesus sa Juan Kapitulo 9, versikulo 39 hanggang 41, sinabi pa ni Jesus, "Isang kahatulan sa sanlibutan ang pagparito ko upang makakita ang mga bulag at mabubulag ang mga nakakikita." Narinig ito ng ilang parisiyong malapit sa kanya at siya'y tinanong, "Ibig mo bang sabihin ay bulag din kami?" Sumagot si Jesus, "Kung kayo'y bulag, wala sana kayong kasalanan, ngunit sinasabi ninyong nakakikita kayo, kaya't nanatili ang inyong mga kasalanan." So dito mga minamahal sa mga pangyaring ito, ay ikinukumpara ni Jesus ang kalagayan ng lalaking totoong bulag na ng kanyang pinanumbalik ang paningin nang makita si Jesus ay sumampalataya siya kay Jesus na kanyang Panginoon at tagapagligtas. Si Jesus ay mula sa Diyos, siya ay isang Mesiyas. Ngunit, ang kalagayan naman ng mga Hudyo, bagamat sila'y hindi bulag at nakikita nila si Jesus, nakakausap nila personal si Jesus, ngunit si Jesus, bagamat nangangaral na siya ay mula sa Diyos, ito ay kanilang hindi pinapaniwalaan. Siya ay ibig pa nilang patayin dahil kanilang pinagbintangan si Jesus na hindi mula sa Diyos dahil hindi sumusunod sa pangingilin ng Sabat, dahil siya ay nagpapagaling at gumagawa sa panahon at araw ng Sabat. Kaya dahil sa mga ginawa ni Jesus, bagamat mga kababalaghan at totoong makapangyarihan, ngunit dahil sa ayaw nilang paniwalaan na si Jesus ay mula sa Diyos, hindi nila tinanggap na si Jesus ang kanilang Mesiyas. Bagamat nakakausap nila personal at nakikita nila si Jesus ng mata sa mata. Itong ibig sabihin ng Ebanghelyo ni San Juan. Kaya sabi ni Jesus, sumagot si Jesus, nang narinig ng ilang parisiyong malapit sa kanya at siya'y tinanong, "Ibig mo bang sabihin, bulag din kami?" Sumagot si Jesus, "Kung kayo'y bulag, wala sana kayong kasalanan." Nakatulad nga ng sinabi ng banal na kasulatan na ang bata
habang siya ay dinarang tao mula sa sinapupunan ng kanyang ina. Ang bata ay wala pang kasalanan. Nakatulad ng isang lalaking bulag. Wala siyang kasalanan mula pa sa pagkabata. Gayon din, ang mga magulang ng bata sa kanilang bilang magulang ng isang bulag ay hindi rin nila kasalanan ang pagkabulag ng bata. Ngunit, ang sabi ni Jesus, ito ay nangyayari upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya ginamit ang lalaking bulag upang maipangaral ang katotohanan, upang dakilain ng tao si Jesus na Mesiyas at siya tanggapin na Panginoon at tagapagligtas. Kaya ang kabulagang espiritual ng mga Hudyo ay ang hindi nila pagsampalataya kay Jesus. Dahil sila ay pinatutuhanan nila na sila ay disipulo o alagad ni Moises at ng mga propeta. Ngunit, hindi nila tinanggap si Jesus bilang Mesiyas at propeta. Kaya dito, mga minamahal, sa ating kalagayan sa ngayon, ano ang patutuo upang tayo'y sumampalataya kay Jesus? Nang marinig natin ang Ebanghelyo, ang mga salita ng kaligtasan galing sa banal na kasulatan, tayo ay sumampalataya kay Jesus. Atin siyang tinanggap bilang Panginoon at tagapagligtas. Bagamat hindi natin siya nakikita, ngunit nang marinig natin ang kapahayagan ng banal na kasulatan, para na rin natin siyang nakikita, kaya tayo'y sumampalataya. Bagamat hindi natin nakikita personal si Jesus, ngunit dahil sa pangaral ng Ebanghelyo, ating tinanggap si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Kaya, mga minamahal, tayo ay pinagpala nang sabi nga ni Apostol San Pedro sa kanyang sulat sa unang Pedro, Kapitulo 1, versikulo 3 hanggang 9 ay malaki ang ating pag-asa na matanggap natin ang kaligtasan at buhay na walang hanggan. Dahil sa sumampalataya at tumanggap tayo na si Jesus ay ating Panginoon at tagapagligtas. Ganito ang sinabi ng sulat ni Apostol San Pedro sa unang Pedro, Kapitulo 1, versikulo 3 hanggang 9, patutuo tungkol sa Ebanghelyo ni San Juan patungkol kay Jesus na isang Mesiyas at tagapagligtas. Purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil sa laki ng habag niya sa atin, tayo'y isinilang sa isang panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo. Ang bagong buhay na yan ang nagbibigay sa atin ng malaking pag-asa. Nakakamtan natin ang isang kayamanang walang kapintasan, di masisira, at di kukupas. Ang kayamanang iya'y nakalaan sa inyo doon sa langit, sapagkat kayo'y sumampalataya. Iingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos. Samantalang hinihintayin ninyo ang kaligtasang nakalaang ihayag sa katapusan ng mga panahon.
Ito'y dapat ninyong ikagalak. Bagamat maaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Ang ginto na nasisira ay pinararaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman ang inyong pananampalataya na higit kaysa ginto ay pinararaan sa pagsubok upang malaman kung talagang tapat. Sa gayon, kayo'y papupurihan, dadakilain at parangalan sa araw na mahayag si Jesucristo. Hindi ninyo siya nakita kailanman, ngunit siya'y inibig na ninyo. Hindi pa rin ninyo siya nakikita magpahanggang ngayon, ngunit nanalig na kayo sa Kanya. Dahil dito'y nag-uumapaw na sa inyong puso ang kagalakang di kayang ilarawan sa salita, sapagkat inaani na ninyo ang bunga ng inyong panampalataya, ang inyong kaligtasan. Good morning. Ito po ang inyong abang lingkod, Pastor Absalom Labadon Jr., naghahatid ng Ebanghelyo ni San Juan. Ipinapakilala na si Jesucristo ang ating kaisa-isang Diyos, siya ang ating Panginoon at tagapagligtas na makapagbigay kaligtasan at buhay na walang hanggan sa ating lahat na sumasampalataya sa Kanya. Praise God. Hallelujah. God bless us all. Amen and amen.